May malaking halaga raw ng tax ang bawas kita sa food delivery riders nang walang anumang pinanghahawakang dokumento mula sa BIR. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos. Kinwestiyon daw ng Department of Labor and Employment o DOLE ang food delivery company na Foodpanda hinggil sa di umano'y ibinabawas na tax sa kita ng mga rider nito. Natuklasan ng DOLE na nasa 2% withholding tax daw ang ibinabawas sa kita ng mga rider per delivery. Tinanong sa amin ng DOLE, may pinirmahan ba kaming dokumento galing sa BIR? So ang sagot namin is, wala pong dokumento na pinapirmahan sa amin patungkol sa withholding tax na ibinabawas sa araw-araw na kita namin. So nagulat sila doon, bakit may tax na walang pinipirmahang dokumento galing sa BIR? Dahil dito, naglatag ng mga katanungan ang National Union of Food Delivery Riders o Riders Sentro sa harap ng kinatawan ng nasabing food delivery company sa isang conference nitong Huwebes. Iginiit ng mga rider na wala raw kahit isa sa kanila ang nakapirma sa anumang tax-related forms ng Bureau of Internal Revenue. Kaya ang tanong nila, saan nga ba napupunta ang kinokolektang withholding tax? Pero ayon sa mga rider, wala pa raw nabibigay na tiyak na sagot ang kinatawan ng food delivery company. Nakipag-ugnayan kami sa mga miyembro ng Riders Sentro. Batay sa kanilang salaysay, umaabot sa 300 pesos bawat buwan ang withholding tax na ibinabawas sa kita ng isang rider depende sa dami ng delivery nito. At kung ibabase sa pinakakonserbatibong datos ng DOLE na may mahigit 44,000 riders ang nasabing food delivery company sa buong bansa, aabot sa higit 13.2 million pesos ang nababawas sa kita ng mga rider bawat buwan o mahigit 158.4 million pesos taon-taon. Ayon sa Riders Sentro, nagdudulot ito ng malubhang hinala ng posibleng illegal deductions, misrepresentation at malawakang pinansyal na pang-aabuso. Anila, mas lumalalim ang bigat nito dahil sila rin ang sumasagot sa gasolina at maintenance ng kanilang mga motorsiklo, kasama ang mga panganib ng aksidente at pinsala sa katawan sa kanilang araw-araw na trabaho. Dahil dito, binigyang diin ng mga rider ang pangangailangan nila sa ganap na transparency. Maliban sa issue ng withholding tax, wala rin umano'y kalinawan ang mga rider sa breakdown ng kanilang delivery fee. Yun na nga lang kawalan kasi ng fare matrix. Wala kaming taripa, yung sinasabing na taripa para sa mga delivery rider. Kumbaga kung magkano yung gusto nilang ibigay, yun yung ibibigay nila. Nananawagan ng grupo na isabatas ang Labor Advisory No. 1421 na magtatakda ng malinaw na pamantayan sa ugnayan ng mga platform company at kanilang mga rider, kabilang na ang tamang pasahod, benepisyo at proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa. Hinihingi rin nila sa food delivery company ang agarang paglalantad ng mga dokumentong magpapatunay na ang mga binabawas sa kanilang kita ay nairimit nga sa gobyerno. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na formal na pahayag ang food delivery company kaugnay ng issue at nananatiling bukas ang BNC sa panig nito. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.